Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Sa mga oras na ito ay sinasagawa na po ang drawing of lots para sa magiging grupo ng 16 na bansang sasabak sa aksyon ng 2013 FIBA Asia Championships dito sa Maynila. Pure draw ang gagawin sa event na sasaksiyan ni FIBA Asia Secretary General Hagop Kajirian at Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan. Dahil po sa tayo ang host, hindi isasama ang pangalan ng Pilipinas sa mga bubunutin sa grouping schedule, bagkos ay pipili na lamang po tayo ng grupo na ating sasalihan. Kabilang po sa mga bansang kasali sa drawing of lots para sa FIBA Asia Championships na magsisilbi na ring World Championships qualifier ay ang mga bansang China, Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Korea, Kazakhstan, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Iran, Jordan, Lebanon, India at dalawa pang mga bansa mula sa Southeast Asia. Hindi pa umalaman kung sino ang mga team mula sa ASEAN dahil sa ginagawa pa sa mga oras na ito ang SEABA Championships na isa sa mga qualifying rounds ng FIBA Asia. Samantala, tinawag po na vindication ni Philippine Racing Commission Chairman Angel Castaño Jr. ang hindi pagkakatuloy ng racing holiday. Noong Lunes po kasi tumawag ng tigil karera ang mga opisyales ng tatlong malalaking horse owners organization. Pero ang siste, noong Martes at kahapon ay may mga karerang sinagawa. Mamaya pong gabi ay tuloy pa rin ang patakbo sa Naik, Cavite. May report si Ms. Cristabel De Leon. Kung ang mga opisyales ng Philippine Racing Commission o PhilRacom ang tatanungin, vindication at continuous support ng silent majority ang nangyaring pagkakaroon ng karera sa Carmona, Cavite kagabi. Ito ay sa kabila ng pagdeklara ng racing holiday ng tatlong malalaking samahan ng mga horse owners. Ayon kay PhilRacom Chairman Angel Castaño Jr., patunay lamang ito na hindi pwedeng mangibabaw ang dikta ng iilan, lalo pat marami ang nakikinabang at nakasalalay ang kabuhayan sa horse racing industry. Partikular na pinasaringan ni Castaño ang tatlong malalaking horse owners groups na Marho, Philtob, Don Juan de Manila. Siyempre natutuwa kami. I know their power. Ano yan? Sabi ko nga, acknowledge ko yan. This is sports of king. You are the kings ka kung ganon. Hari kayo. But you must remember that in a kingdom, there are other subjects. Kasama yung trainer sa subject. Kasama yung jockey. Kasama yung club. Kasama kami. Hindi pwedeng, okay, you are the king. Kayo na lahat. Kayo na masusunod. Binuweltahan rin ni Castaño ang paratang ng mga horse owners na malaki di umano ang nalulugi sa industriya sa pagsasabing may ibang pakay ang kanilang mga kritiko at isa na nga rito ang pagtanggal sa trainer's fee na labis sa tinututulan naman ng PhilRacom. Doon nagmula yan. Hindi naman kami issue. Yan ang issue. Hindi namin sila pinagbigyan. Sabi namin, dali nyo sa korte yan. Hindi acceptable yung nothing or nothing sa ano. Ayaw naman nila makipag-negotiate niya. Nagbibigay kami formula. Sabi nila, masyadong maliit daw. Yung sinabing ko, 2.5. Kakong ganon, marami naman negosyanteng kasama kayo. Alam nila kung paano style sa bargaining. Ayaw nila, basta natin. Hindi pwede yun. Sa ngayon ay umaasa ang bayang karerista na maaayos ang sigalot sa pagitan ng PhilRacom at Horse Owners Association para na rin sa ikabubuti ng horse racing industry. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa golf, naging matagumpay po ang pagdaraos ng 10th Golf for Kidney Care sa Taguig City kahapon ng umaga. Inorganisa ng Kidney Foundation of the Philippines sa tulong ng Philippine Navy Golf Club. Mahigit 100 golf enthusiasts ang nakisaya at nakigulo sa one-day charity event na may layuning suportahan ang gastusin sa pagpapagamot ng mga maralitang kidney patients. Ito po ang tinutukan ni Ms. Cristabel De Leon at narito muli ang kanyang report. Maagang dumagsa ang mga Filipino and foreign participants sa Charity Golf Tournament ng Kidney Foundation of the Philippines sa Philippine Navy Golf Club sa Taguig City. Bandang alas 7 ng Miyerkules ng umaga, nagsimula ang hatawan sa 10th Golf for Kidney Care na may layuning makalikom ng sapat na pondo para matulungan ang mga less fortunate na kidney patients sa gastusin sa pagpapagamot. Ito'y bukod pa sa pagpapakalat ng impormasyon para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa bato. Ayon kay Kidney Foundation of the Philippines Executive Director Dr. Remedios Uriarte, malaking tulong ang proceeds ng torneo para sa mga pasyenteng sumasalang sa dialysis treatment at transplant. Yung mga indigent patients in particular na hindi maka-afford ng kidney dialysis, binibigyan namin ng support from the proceeds of this golf tournament. Sa panig naman ni Kidney Foundation of the Philippines President Renato Ermita,
Ipagpapatuloy nila ang pagdaraos ng mga charity events para maisakatuparan ang kanilang misyon na mapababa ang bilang ng mga kidney patients. So we look for donors and marami namang mga corporations na nag-assist din sa amin. So this is an ongoing program. We hope to be able to continue this for a long time. Para naman kay Health Secretary Enrique Ona, na isa sa mga nagtatag ng Kidney Foundation of the Philippines, malapit sa kanyang puso ang tao ng charity tournament, lalo pat batid umano niya na maraming pasyente ang nakikinabang dito. And now that I'm the Secretary of Health, I continue to support them and I ask the public to give as much as they can to support this foundation. This is a private action to help government expand and extend more care and help to those unfortunate Filipino patients. Mahigit 100 golf enthusiasts ang tumugon sa hamon ng one-day event kung saan hinati-hati ang mga kalahok sa 5 kategorya, bilang narito ang seniors at ladies division. Kung kaya't ngayong araw na ito, ang bawat pagpalo sa golf ball ay sisimbolo ng isang malaking pagtulong sa mga kidney patients dito sa bansa. Kaya naman mula dito sa Taguig City, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna ang mga latest sa daigdig na palakasan. Kung kayo po ay nabitin, tumutok sa amin mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang Unicorn Snowball.